Soleil Odivar's point of view. It's been a month since Kuya Patrick died because of car race. Walang ibang masisisi dahil sarili niyang kagustuhan yun. Noon ko pang sinasabihan si Kuya na tumigil na sa pakikipagkarera dahil sa napakadelikado. Isa pa'y hindi legal ang ginagawa nila ng mga kaibigan niya. Ngunit hindi ito nakinig. Palibhasa'y nakababatang kapatid lang ako kaya't baliwala ang lahat ng sinasabi ko. Sa kanilang tatlo ay si Kuya lang talagang hindi pinalad na makaligtas habang ang dalawa niyang kaibigan ay nasa ospital at hindi ko lang alam kung stable na ba ang lagay. Kailangang bago matapos ang buwang to, mabayaran niyo na ang utang sa bangko ni Mr. Patrick Odivar. Kung hindi mawawalan ka ng tirahan, Miss Soleil. Seryosong wika sa akin ng lalaking nagtatrabaho sa bangko. Ilang beses na itong nagpapabalik-balik ngunit wala akong maibigay. Kaya't ngayon nagbigay na ng ultimatum. Nasapo ko na lang noo ko dahil hindi ko alam kung saan ako hahagilap ng milyong halaga ng pera. I didn't know na hindi pa ni Kuya na-fully paid itong bahay. Maging ang utang niya sa bangko. Marami na akong isipin. Dumagdag pa to. Paano na ngayon? Saan ako kukuha ng pera? Mukhang mapipilitan akong ihinto ang huling taon ko sa kolehiyo at maghanap na lang muna ng trabaho. Hindi ko po kayang bayaran ng utang ni Kuya, kaya't kunin niyo na lang po itong bahay. Nanghihinang saad ko na, tinanguan naman ito. Meron tong pinapirmahan sa akin at sinabing babalik bukas. At kailangan kapag pumunta sila rito'y wala na ako. Hiningi na rin ito sa akin ang susi nitong bahay na ibinigay ko naman agad. Bahala na. Bahala na kung saan ako pulutin. Aanhin ko pa naman ang ganito kalaking bahay kung mag-isa lang naman ako. I'm all alone now. Walang pera. Wala nang tirahan. Wala na ring mga kaibigan na akala ko'y totoo ngunit mga peke pala. Nang maubos ako'y naubos na rin sila. Higit sa lahat, wala na rin akong pamilya. Para bang gusto ko nalang ikulong ang sarili ko sa isang madilim na silid at manatili doon hanggang kailan ko gusto. Mabigat ang katawan ko nang inilagay ko sa katamtamang laki ng bagang iilan ko na lamang na mga damit. Halos lahat kasi ng mga branded clothes at mga sapatos, bags, maging ang mga alahas ay naibenta ko upang may magamit sa burol ni Kuya. Yung pera kasi ni Kuya ay nagamit dun sa mga naging danyos, kaya talagang sinalo ko ang lahat ng gastos. Maging ang savings at ang ilang buwan kong allowance at tuition ko ay nagamit ko. Maging ang cellphone ko'y ibinenta ko na rin dahil kapag hindi ko yun ginawa, baka mamatay na ako sa gutom. Kahit naman kasi sobra na akong pinanghihinaan ay wala akong planong sumuko. Masyado pang maaga. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Pinasadahan ko ng tingin ng bahay na ngayon malinis na. Nakakalungkot na lilisanin ko ng bahay na pangarap ni Kuya para sa amin. Siya nang naging ama't ina ko nang mawalang mga magulang namin. Nooy si Kuyang sumalo ng lahat ng nangyari ang plane crash kung saan kasama ang mga magulang namin sa mga nasawi. Ngunit naging madali kay Kuyang lahat dahil malaki ang savings sa mga magulang namin na dapat nakalaan sa amin. Meron din kami noong clothing line, ngunit hindi ni Kuya nababantayan kaya't kalaunan ay nalugi na. Bata pa kasi ako noon kaya't hindi ko masalo ang negosyo na pinaghirapan ng mga magulang namin. 3 taon makalipas ang pagkawala ng mga magulang namin, ay nakahiligan ni Kuya ang pakikipagkarera. Marami ang perang na ipapasok niya sa bahay kapag nananalo siya sa pustahan. Milyon ang inaabot dahil mga anak mayaman na mga dumadalo at nakikipusta sa racing. Malungkot ang ngiting umukit sa aking labi nang maramdaman ang mainit na likidong dumaloy sa aking pisngi. Akala ko'y naubos ko ng luha ko. Meron pa palang natira. Pumihit na ako tuluyang nilisan ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bahala na. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Piping dasal ko. Saglit akong huminto upang kunin sa bag ang pampusod at sinubukang iangat ang aking buhok. Its curly tips swayed as I tried to make a ponytail. Huminga ako ng malalim at di namang malamig na hangin.
Sinimulan kong muling maglakad nang hindi alam ang patutunguhang direksyon. Naglakad lang ako nang naglakad hanggang sa mapahinto ng may isang SUV ang humarang sa daraanan ko. Otomatikong nagsalubong ang kilay ko nang bumukas ang bintana ng sasakyan at iniluwano ng mukha ng isang lalaki. His features were almost foreign. Matangos ang kanyang ilong at mapupula ang kanyang labi. Medyo magulo ang blonde niyang buhok. At ang katawan, talaga namang matipuno. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa manibela. The veins of his biceps did not escape my sight. His arms were big and tight. I can't help but notice all his manly features. Para bang hindi nagmadali ang Panginoon ang ginawa niyang lalaking to. God had all the time in the world when He made this man. Dahan-dahan na talagang masusi. Ang likang ito ang nagsilbing gayahan niya sa mga susunod pang likha. He's hot, ngunit kahit na gaano pa siya kagwapo at kasimpatiko, ay hindi ko siya matitipuhan dahil siya lang naman ang pinakababaero sa kanilang lahat. Bagaman nagtataglay siya ng malamig na presensya. Kuya Darius? Paniniguro ko kung tama bang siyang kaibigan ni Kuya. Sa pagkakaalam ko kasi nasa ospital pa siya. Ngunit ngayon nasa harap ko na at mukhang malakas at mukhang nakarecover na rin. Mukhang sa kanilang magkapatid ay si Jacob ang napuruhan. Ito kasi ang nakoma. Habang si Darius ay gasgas at galos lang yatang nakuha. Sakay na. Baritonong utos nito. Tinapik pa nito ang katabing upuan. Bakit? Ewan ko kung bakit iyon ang nasabi ko. Basta na lang lumabas sa bibig ko. Don't ask me any questions, pumasok ka na lang. Babagsak na yung ulan oh. Utos niya sa malamig at mapagmandong tono. Napatingala naman ako sa kalangitan. Hindi ko napansin na nagsusungit ng panahon dahil abalang isip ko sa kung saan ako tutuloy at papaano na ang buhay ko nito. Nagsimulang pumatak ang ulan kaya kahit napuno ng katanungan ang isip ko sa kung bakit ako sinadya ng isa sa mga kaibigan ni Kuya, ay pumasok na ako sa magarat nangingintab niyang sasakyan. Pinaglagay niya ako ng seatbelt bago niya muling paandarin ng kotse. Condolence, hindi namin inaasahan na mangyayari to. Pasensya ka na, ngayon lang ako. Hindi kasi ako hinahayaang makalabas ng ospital hanggat hindi nakaka-recover ng tuluyan ng katawan at ang isipan ko. Dumaan na rin ako sa puntod ni Patrick. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada at bahagya akong sinulyapan. Bakit ka nandito? Imbis na sagutin ang tanong niya ay nagtanong rin ako. May pangako kami sa kaibigan namin na kapag minala siya sa napili niyang pagkukuhanan ng pera, ay huwag ka naming pababayaan. Pasensya ka na kung medyo nahuli. Doon kita dadalhin sa mansyon. Hindi ka magiging katulong doon. Matutuloy pa rin ang pag-aaral mo. Sagot ko na ang lahat ng pangmatrikula mo. Nasagot ko na ba ang mga tanong mo? Ngayon, tanong ko naman ang sagutin mo. Kamusta ka na? Saglit niya pa akong sinulyapan bago ibalik ang tingin sa daan. Lolokohin kong sarili ko kapag sinabi ko sa iyong okay ako. I'm not okay. I feel so empty. Nawala nang lahat sa akin. Wala nang natira. Ubos na ubos yung pakiramdam ko. Malungkot kong sabi. Napaigdad na lang ako nang hawakan niya ang kamay ko at marahan niya yung pinisil. Hindi ko mapigilang hindi mabigla dahil sa kanila ni Jacob. Siya ang pinakang tahimik at mukhang walang pakialam sa mga taong nasa paligid niya. In short, snobbish siyang tao. Ngunit ngayon ramdam kong pakikisimpatsya niya sa nararamdaman at pinagdadaanan ko. You're not alone now. Kasama mo ko, hindi ba? Tinapik niya ako sa balikat pagkatapos nun ay namayanin ng nakakabinging katahimikan. Isang oras mahigit ang naging biyahe namin bago namin tuluyang narating ang mansyon nila ni Jacob. Gaya namin ni Kuya ay ulila rin ang mga ito. Hindi ko lang alam kung ano bang sanhin ng pagkamatay ng mag-asawang Brown dahil hindi ko naman naitanong kay Kuya. Wala rin naman tong nasabi sa akin noon. Isa pa'y hindi ako malapit sa magkapatid na Darius at Jacob Brown. Kahit pa palagi silang pumupunta noon sa bahay. Ilag kasi ako sa kanila. Lalo na kay Darius na animoy, pasan palagi ang mundo. Kapag minsan naghinang ang aming mga mata, ay bigla akong nilalamig.
Feel at home. Anya nang makapasok kami. Ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Sumunod ka. Bagot niyang sabi. Tahimik na lang akong sumunod. Hindi ito ang unang beses na pumunta ako rito dahil kapag may paparty ang magkapatid ay isinasama ako noon ni kuya. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala ito kalawak. Hanggang pool at hanggang receiving area lang kasi ako noon. Kumpleto na ang lahat ng kakailanganin mo rito. May mga bagong damit ka dyan sa closet. Hygiene kit, beauty products, kung ano-ano pa. Pinabili ko ng lahat kay Neresa nang maging komportable ka rito. Ang mga gawaing bahay naman ay nakadepende na sa'yo kung tutulong ka ba. Pero mas maiging wag na dahil trabaho naman yun ng mga katulong. Magpahinga ka na. Ipapatawag na lang kita kapag oras na para kumain. Nakapamunsan niyang sabi matapos niyang buksan ang pinto ng isang malawak na silid pambabae. Violet ang kulay ng pader. Ang aliwalas tignan. Hindi ko alam kung papaano niyang nalaman pati ang kulay na gusto ko. Ngunit hindi na yun mahalaga pa. Ang mahalaga ngayon, may matutuluyan na ako. May ngiti sa labi akong humarap sa kanya. Salamat, Kuya Darius. Taus-puso kong sabi. Nawala na lang biglang ngiti ko sa labi nang magsalubong ang makakapal niyang kilay. May nasabi ba ako? We're not siblings para tawagin mo akong kuya. I have a name. And it's Darius. Masungit niyang sabi. Umira pa siya na nagpatikwas ng kilay ko. Ang sungit niya. Pasensya na, Darius. Nakayukong sambit ko. Tumikhim naman siya kasabay ng paghalukip-kip. It's okay. Huwag mo nalang uulitin. Sige na, magpahinga ka na. Bababa na ako. Paalam niya. Tango naman ang naging tugon ko. Hinintay ko lang siya na makababa bago ko ilibot ang tingin sa paligid. Ang ganda ng ambience. May treadmill sa gilid katabi ng bintana at merong yoga mat na nakarolyo. Meron na rin computer set malapit sa malawak na kama. Napangiti ako lalo nang silipin ko ang laman ng closet. Napakaraming branded clothes at iba pa. Lumapit ako sa isang drawer nang may makita akong parang kahon ng cellphone. Nakumpirma lang ang hinala ko nang makita ang isang iPhone 15 Pro Max. Diyos mio, ang mahal ng cellphone na ito. Yung cellphone ko na ibinenta ko ay worth 20k. Samantalang ito sa pagkakaalam ko ay lagpas 80,000 ang presyo. Bilang gipit at wala ng kapera-pera, ay sobrang laki ng halaga nito ngayon sa akin. Kinuha ko ang cellphone at mabilis na lumabas upang habulin siya. Darius, sandali! Tawag ko sa kanya. Ilang metro na rin ang layo niya sa akin pero hindi pa naman siya nakakaapak sa hagdan. Tamad niya akong nilingon. Ipinakita ko naman agad ang kahon ng cellphone. Kanino to? Naipit ko na lang biglang labi nang mautal ako. Bakit ba kailangan ko pang mautal gayong nagtatanong lang naman ako? Nasa kwarto mo, hindi ba? Which means sa'yo yan. Piloso po niyang sabi. May cellphone naman ako. Tsaka sobra-sobra na yung mga itulong mo eh. Kalabisan na kapag tinanggap ko pa itong iPhone. Giit ko. Tss, hindi bagay sa iyong magsinungaling. Alam kong ibinenta mo maging ang cellphone mo. Wala nang natira sa'yo. Just keep it. Kailangan mo yan. May inis sa tono ng boses niya. Natanga naman ako. Papaanong pati yun ay nalaman niya. Nagbayad ba siya ng tao para manmanan ako? Hindi ko na namalayang nakaalis na pala siya. Napapabuntong hininga na lang ako na pumanhik sa silid na ukupahin ko hanggat naririto pa ako. Ayokong iasa sa kanilang lahat ng pangangailangan ko, kaya't maghahanap ako ng maaari kong pag-part-timean. Inalis ko ang parang sticker sa likod ng box, taas at baba. Pagtanggal ko ng box, ay napaawang na lang ang bibig ko. Ang ganda! Yun na lang ang nasabi ko. Titanium ang kulay niya. Medyo maliit siya sa karaniwang mga Android phone. Parang ayokong gamitin at baka masira. Hindi ko na muna yun inon. Ibinalik ko lang yun sa kahon at ibinalik sa ibabaw ng drawer. Tumayo na ako at kinuha ang bag tsaka inilagay ang mga gamit sa ibaba ng closet. Nakakaburyo dito kaya't minabuti kong bumaba. Kamusta ka, iha? Tanong kagad sa akin ni Manang Sita. Namumuno dito sa mansyon na magkapatid na Brown. Tumabi muna ako sa kanya at kumuha ng patatas, maging ng pambalat rito. Okay naman po kahit papano.
Tugon ko. Mabuti naman at pumayag kang tumira dito. Itutuloy mo pa ba ang pag-aaral mo? Hindi ba't ilang buwan na lang ay magtatapos ka na sa kursong Business Administration? Usisa pa nito sa akin. Hinahayaan niya lang akong tumulong sa kanya. Ang sabi po ni Darius ay sagot niya ang lahat ng pangangailangan ko. Kaya't opo, sagot ko pa. Manang, kamusta na nga po pala si Jacob? Stable na po bang lagay niya? Tanong ko naman. Ang alam ko ay stable naman ang lagay niya. Ay, kung sana'y nakikinig sila sa akin, hindi sana ito mangyayari sa kanila. Mabuti na nga lang at naibalik agad ang memorya ni Darius. Abay hindi kami niya nakilala. 3 buwan mahigit din. Sana lang ay hindi mangyari kay Jacob ang nangyari sa kuya niya. Naiiling pang sabi nito. Kaya pala hindi niya nagawang pumunta sa lamay ni kuya ay wala siyang maalala. Akala ko noon ay nasa ospital pa siya kasama ang kapatid at walang malay. Palibhasa ay hindi ko naman inalam ang lagay nila dahil abala ko sa mga patong-patong na problema ko. Hindi ba't sabi ko magpahinga ka? Ay, baklang pala ka! Hindi ko naman inaasahan ang bigla niyang pagsulpot, kaya't talagang nagulat ako. Mabuti na lang at hindi ko nabitawan ang binabalatan ko. Nanggugulat ka naman? Sa lubong ang kilay ko siyang tinapunan ng tingin. Nabuburyo na ako kaya ako bumaba. Sakto namang naghahanda si Manang kaya't nagpresenta na akong tumulong. Paliwanag ko. Kaya na nila yan, magpahinga ka na muna. Padadalhan na lang kita ng pagkain sa kwarto mo. Mapagmando nitong sabi. Nainis naman ako dahil napakadiktador niya naman yata. Si kuya nga hindi naman ako kailanman diniktahan tapos siya. Aastang kuya ko. Binitawan ko ang hawak ko tsaka siya hinarap. Pinamewang ko pa ito. Aba, hindi naman po pwedeng buruhin kong sarili ko sa loob na ibinigay mong kwarto. Sanay ako sa mga gawaing bahay. Hayaan mo na lang sana ako. Sagot ko sa kanya. Hindi, magpahinga ka. Yun ang gusto kong gawin mo. Pagpilit nito sa gusto. Ang kulit mo ah. Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo at hindi mo maintindihan ang paliwanag ko? Medyo umalsa na ang boses ko. Nakakainis kasi. Napaka-unreasonable naman niya. Tsaka hindi naman ako pagod para magpahinga. Gusto kong libangin ang sarili ko dahil kapag mag-isa ako nalulungkot lang ako. Maiintindihan mo naman sana. Sa sinabi ko'y biglang nawala ang striktong nakaukit kanina sa mukha niya. Bumuga siya ng hangin bago nagsalita. Fine. Basta't wag mo lang pagurin ang sarili mo. Sumusukong sambit niya. Sa tindi ba naman ang mga kagamitan niyo rito sa tingin mo mapapagod pa ako? Tunog pilosopo kong sabi. Pwede bang umuo ka na lang? Pikon niyang sabi. Oo na, sungit. Sinadya kong hinaan ang huli kong sinabi. Hindi ako masungit, okay? Kaargo kasi kita at may pangako ako sa kaibigan ko. Nangungunsuming paliwanag niya. Biruin mong narinig niya pa yung hiling sinabi ko gayong ang hina na nun. Tumango na lang ako nang hindi na humaba pa. Nang lingunin ko si Manang ay nagpapalipat-lipat lang ang mga mata nito sa amin. Tapos na ba kayong mag-away? Alanganing tanong nito sa amin. We're not fighting, Manang. Nagpapaliwanag lang po ako. Giit ni Darius. Bahala ka na, aalis ako. Kailangan kong kamustahin ang lagay ng kapatid ko. Huwag niyo na akong hintayin. Mauna na kayong kumain pagkatapos yung magluto. Ani at tinalikuran na kami. May something ba sa inyo ni Darius, iha? Kapag ko ay tanong sa akin ni Manang, nabibigla naman akong napalingon sa kanya. Seriously, Manang? Kita niyo nga po para kaming aso't pusa kanina. Ngiwi kong sabi. Aba hindi iyon ang nakikita ko. Ang nakikita ko kanina ay concern. Anito, mas lalong umiwi ang labi ko. Tapusin na nga lang ho natin tong hinahanda natin. Gutom na kasi talaga ako eh. Pag-iiba ko. Ayoko kasi sa nagiging takbo ng usapan. Mabuti na lang at hindi na nagbukas pa si Manang ng usapan tungkol sa nangyari o sa kung ano man ang mga napapansin nito. Darius Brown's point of view. Matulin ang pagpapatakbo ko ng sasakyan. I received a message saying that the person who shot our tires
and caused the accident and death of our friend Patrick has been caught. Mananagot ang dapat na managot. Bilyon ang halaga ng naging pusta kaya't naging marumi ang laban sa pakikipagkarera. Hinaluan ng pandaraya kaya kami humantong sa ganito. Damn that bastard. Mata niya lang walang latay kapag nakaharap ko siya. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niyang to. Nang dahil sa kanya nawalan ng saysay ang pagsusumikap ng kaibigan namin. Tsak na ang panalo namin dahil wala pa ni isang nakatalo sa amin pagdating sa racing. Ang plano namin ni Jacob, ibibigay ng buo kay Patrick ang pera nang makapagsimula siya ng sarili nilang negosyo ng kapatid niyang si Soleil. Pero dahil sa walang kwentang tao na yon, nasayang ang lahat. Nawalan ng saysay kaya't pagbabayarin ko siya. Hindi ako Diyos para magpatawad. Ako ang magiging hukom at ako rin ang magiging batas. Kinuha niya ang buhay ng kaibigan namin, pues kukunin ko rin ang sa kanya. Narating ko na ang lokasyon. Naroroon na sa loob ng abandonadong gusali ang mga tauhan ko at ang sabi sa akin ng kanang kamay ko, hawak na nilang salarin. Ipinarada ko sa gilid ng gusali ang sasakyan at agad na akong bumaba. Sinalubong agad ako ni Uno na siyang pinagkakatiwalaan ko sa isang organisasyong tanging ako lang namumuno. Hindi ito alam ni Jacob. Ang tanging layunin ng organisasyong aking binuo ay parusahan ng mga hindi kayang parusahan ng batas. Where is he? Malamig kong tanong kay Uno. Nasa loob na, boss. Sagot nito. Tumangulang ako't pinangunahan ng paghakbang pasulong. Pagpasok ay nagbigay galang ang mga tauhan sa akin. Tipid lang akong tumango sa kanila bago tahakin ng daan ang pinaglalagyan ng taong bibigyan ko ng hatol ngayong gabi. Darius, hayop ka, pakawalan mo ako! Sigaw kagad nito pagpasok ko. Nakuyom kong kamao ng makilalang buhaya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya niya pinuntirya ang sasakyan ni Patrick ay dahil kakumpetensya niya ito kay Ivory. Ang babaeng kulang na lang ay maglumuhod kay Patrick. Mahalin lang pabalik. Pag nakawala ako dito, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan pa ng araw. Kayo ng kapatid mo. Matapang niya pang sigaw. Kita ng mga ugat niya sa noo at leeg. Ang tanong ay kung makakawala ka pa ba at kung magagawa mo pang makita ang pagputok ng araw. Kinuha kong baril sa tagiliran ni Uno at kinasayon tsaka itinutok sa mismong sentido nito. Dumaan ang takot sa kanyang mga mata nang nagpangisi sa akin. Sino pang mga kasama mo? Matiim kong tanong. Wala. Gusto ko lang talagang mawala ang hayop na yun. Pagmamatapang niya. Inis kong kinalabit ang gatilyo at ipinatama yun sa balikat niya. Umalingaw-ngaw ang nakabibingin niyang hiyaw. Pucha, para isang bala lang eh. Ngumangawa na. Sa susunod sa sentido mo na ibabaon tong bala. Alam kong hindi lang ikaw nasa likod nito. Sinong kasabwat mo? Sagot! Si Mr. Fang. Binayaran niya ako para matalo kayo at manalo ang uniko iho niyang hambog. Naging pabor ang trabahong binigay niya dahil kasama niyo ang lalaking yon. Nabasa ang kanyang pantalon nang sa binti ko naman siya pinatamaan. Pakawalan mo ako, hayop ka! Hiyaw nito. Buhay ang kinuha mo, kaya't buhay mo ang magiging kabayaran. Kinasa kong muli ang pistol at walang kurap-kurap na ibinaon ng bala sa dibdib niya. Malapalaws ang galawan niya. Marami na siyang inabuso ng hindi man lang nananagot. Ibinalik ko na ang pistol kay Uno. Kayo nang bahala dyan. Siguraduhin yung malinis ang trabaho. Utos ko rito. Isusunod na kita, Mr. Fang. Sambit ko sa isipan. Masusunod, boss. Magalang niyang sagot siya kasi sinenyasan ng mga tao na tulungan siyang buhatin ang katawan ni Franco. Tumalikod na ako't iniwan ng abandonadong gusali. Bumalik ako sa loob ng sasakyan at mabilis yung pinasibat. Dumaan muna ako sa bilihan ng mga kandila at bulaklak bago nagtungo sa puntod ni Patrick. Bro, tapos na. Naipaghiganti na kita. Sinindihan ko ang 2 malaking kandila at inilagay yun sa ibabaw ng tiles, katabi ng mga puting bulaklak. Huwag kang mag-alala sa prinsesa mong sutil dahil hindi ko siya pababayaan. Sige na bro at kailangan ko pampuntahan si Jacob. Bukas ng discharge nun kaya dapat nandun ako. Babalik na lang ulit ako at sa pagbalik ko kasama ko ng isa mo pang kaibigan.
Hinaplos ko saglit ang lapida bago umalis. Kumain na muna ako sa isang restaurant at nag-take out para kay Jacob. Ang tagal mo naman. Kanina pang nagre-reklamo mga alaga ako sa tiyan eh. Simangot na wika ni Jacob na makapasok ako sa room dito sa ospital. 2 weeks na rin ang magkamalay siya mula sa pagkakakoma. Nagkaroon ng memory loss pero hindi katulad ng sa akin na inabot ng ilang buwan bago bumalik. Dahil 1 week lang ay naibalik din ang alaala niya. Pasalamat na lang ako na malakas ang katawan ng ungas nito dahil nakayanan niyang ibangon ng sarili sa pagkakakoma. Swerte niya. Ang ilan kasi ay halos abuti ng taon. Buti sa kanya ay 6 na buwan lang. May mga pagkain namang sineserve dito. Giit ko. Hindi ko namang gustong lasa ng mga pagkain nila rito eh. Simple niyang sagot. Akin na nga yan. Akma niya sanang kukunin ng mga plastic ng pagkain nang iiwas ko sa kanya. Ako na at baka mabinat ka pa. Tss, mga nanganganak lang ang nabibinat no. Saad nito. Hindi na lang ako kumibo. Saan ka nga pala nang galing? Hindi ka naman natatagalan ng pagdala sa akin ng pagkain itong mga nagdaang araw ah. Pagtataka nito. May inasikaso lang. Simple kong sagot at inilagay ang mga pagkain sa side table. Kaya na niyang tumayong mag-isa kaya't prente na akong naupo sa isang couch doon. Nasa bahay na nga pala si Solye. Imporma ko na ikinahinto ng kamay niya sa hangin. Akma sana siyang susubo. How is she? Nasa tono niyang pag-aalala. Noon ko pa napapansin ang ugok na ito. Interesado siya sa sutil na yon. Halata naman masyado. Noon pa man ay halos kaladka rin na ako papunta sa bahay nila Patrick. Magrarason pa na gustong makasamang na mayapa naming kaibigan. Ngunit ang totoo, gusto lang palaging makita si Solye. Hindi ko naman masisisi dahil talaga namang maganda si Solye. Tipong ipagsasangkalan mong sarili mo mailigtas lang to. Tipo pang hahamakin ng lahat, masungkit ka lamang. Hayop ang baduy. Doing great. Tamad kong sagot. Hinahanap niya ba ako? Sa tanong nito'y tumikwas ang kilay ko. Bakit ka naman niya hahanapin? Ano ka, gold para bigyan niya ng value? Alagang aso o pusa para hanapin? Pagsusumit ko. Mahirap bang sumagot ng naaayon sa tanong ko? Inis niya. Tss, hindi ka niya hinanap. Nagluluksa pa kasi yung tao. Sagot ko na lang nang tumahimik na. Hindi naman na siya nagsalita pa. Pinagtuunan niya na lang ang pagkain niya. How's the company? Wala naman bang nagiging problema? Tanong niya. Tapos na siyang kumain. Ang bilis. Mukhang hindi ngumunguy ang ugag na ito. Panay lang yata tulunok dahil minuto lang akong pumikit pagdilat ko. Simot na niya yung mga Tupperware ng pagkain. Nasa listahan pa rin ng mga namamayagpag na kumpanya sa Asia. Para namang hindi mo kilala ang kuya mo. Pagyayabang ko. Kuya your ass. Di ka naging kuya sa akin oh. Palatak nito. Ayaw man nang maglambing sa kuya niya. Wisit ka. Sinasalo ko pa nga ang bala para sa'yo tapos sasabihin mong hindi ako nagpapakakuya. Tss. Dapat kasi nire-request mo kila mama at dad na dapat ay una ka nilang ginawa nang hindi ka umaasa ng ganyan sa harapan ko. Binatukan ko siya dala ng inis. Sira ulo ka, kababalik lang ng memorya ko, ano ka ba? Sapo ang ulo niyang reklamo. Mas maigi pa ngang wala kang maalala eh. Mas tahimik pa ang buhay ko. Sambit ko. Humalukip-kip pa ako sa harapan niya. Hay, umuwi ka na nga. Piko nitong sabi. Sure ka ba? Baka hindi na ako paalisin ni Solye. Grabe pa naman kung mag-alala yun sa akin. Asar ko sa kanya. Tinaliman niya lang ako ng tingin. Type niya ako bro. Dugtong ko pa. Pwede bang manahimik ka? Asik nito. Okay. Kibit balikat kong sabi at isinandal ang ulo. Ipinikit at pinakiramdaman lang siya. Hindi naglaon ay nag-vibrate ang cellphone ko. Pasimple ko yung dinukot sa bulsa at tinignan kung anong notification ang dumating. Napangisi na lang ako nang tuluyang natapos ang ipinagagawa ko sa kanila. Ang kay Mr. Fang ay ako nang bahala. Hindi ko naman sa kanya gagawin ang nangyari kay Franco. Ngunit lilimasin ko naman ang pera niya na nanggaling naman sa mga tao. Hindi man alam ng lahat ngunit alam ko na isang kurakot na opisyal to. Ibabalik ko sa mga tao ang mga ninakaw sa kanila ng hilaw na chinong yon. Hey!
Iminulat kong isang mata para silipin si Jacob. Doon ka sa sopa matulog. Sasakit ang katawan mo kapag diyan ka nagpalipas ng gabi. Mahina nitong sabi. Pilyo naman akong ngumiti. Oh, my younger brother cares for his kuya. Asar ko dito. Bahala ka nga dyan. Ibinagsak niya ang sarili sa hospital bed at nagtalokbong na. Naiiling na lang akong tumayo tsaka naglakad patungo sa kabilang bahagi kung nasaan ang sofa bed na para sa mga bantay ng pasyente. Naupo muna ako ron bago ko i-check ang monitor sa bahay. What the? Nai-off ko kagad dahil nakita ko ang hindi dapat makita. Taka naman akong sinulyapan ni Jacob. Matulog ka na lang dyan. Ani ko rito. Siya naman ngayon ang naiiling. Naihilamos ko na lang ang palad sa mukha ko. What the heck? Bakit naman doon pa siya nagpapalit? Pwede namang doon sa loob ng walk-in closet niya. Damn, nananahimik ang alaga ko, bigla na lang niyang binuhay. Anong problema mo? Singhal sa akin ni Jacob. Ngunit imbis na sumagot ay tiniklop ko na lang ang 4 kong daliri at itinira ang gitna. Inis niya na lang akong tinalikuran. Damn it, Solye. Her body's absolutely gorgeous. It's so perfect. Hiyaw ko sa isipan. Pinilit ko na lang itulog ang init na biglang lumukob sa akin. At kinabukasan nga'y tuluyan ko nang nailabas sa ospital ang kapatid ko. Napapaismid na lang ako nang bigla kapag nadidikit sila ni Solye. Tuloy ay gusto ko siyang ibalik sa ospital. Doon ko na lang kaya ito patirahin. May problema ba, iho? Hindi ko inaasahan ang biglang pagsulpot ni Manang dito sa pool area. Inilapag ko muna ang baso ng sinisimsiman kong alak tsaka ito hinarap. Wala naman ho, Manang. Sagot ko. Ganun ba? Bakit hindi ka nakikisiya sa kanila? Ang tinutukoy nito ay sina Solye at Jacob na masayang nanonood ng rom-com movie sa Netflix. Hindi ko naman huhilig ang manood ng mga baduy na palabas, Manang. Kung horror ho siguro pinanonood nila baka pwede pa ho. Sagot ko kahit na ang totoo. Naiirita akong makita sila na magkadikit. Baka isipin lang nilang nagseselos ako. Teka, nagseselos nga ba ako? Pinilig ko na lang ang ulo ko kay Manang. Siya ang nag-alaga sa amin simula't bata, kaya't parang ina ng turing namin ni Jacob sa kanya. Ramdam ko ang espesyal na pagtingin ng kapatid mo kay Solye. Paninimula nito. Nakikinig lang ako. Walang planong sumabat. Ngunit sa nakikita ko sa dalagang yun ay kaibigan lang ang tingin na turing niya sa kapatid mo. Ang pag-aaral niya po kasing prioridad niya. Lalo't ilang araw na lang ho ay magtatapos na siya sa kolehiyo. Marahil nga, may plano ba kayong magkapatid para sa graduation niya? Hindi ko pa ho alam Sagot ko. Tumangutango naman si Manang. Nga pala iho, yung isang senador natin na Chino napababa sa trono dahil kurakot daw. Biruin mong bilyon ang ninakaw niya sa taong bayan. Ang kapal na mukha. Hindi na nga purong Pinoy. Abay kung bakit ba naman kasi nagpasilaw ang ilang mga tao tuwing araw ng butuhan. Tuloy ay nakakapasok ang mga buwaya sa Senado. Hay nako, imbes na umangat kahit papanong bansa natin, mas nalulugmok dahil dyan sa mga gahama na yan. Lihim na lang akong napangiti. Ako lang naman kasi ang may kagagawan kung bakit napababa sa pwesto si Fang. Nagawa kong isiwalat sa media ang lahat ng kabulastugang pinaggagawa ng matandang yon. Pati na rin ang ilang prostitusyon ay isiniwalat ko nang hindi niya nalalaman na ako ang nasa likod ng lahat. Hindi niya kasi ako katulad na maruming magtrabaho. Ang organisasyon ko naman ay binago kong patakaran. Kami ang siyang maghahatid ng mga makasalanang nakalulusot sa lahat. Batas lang siyang magbibigay ng hatol sa kasalanang kanilang ginawa. Ngunit sa ngayon, si Uno nang pinamamahala ko noon. Para kasing mas gusto kong buntutan si Sutil. I mean, si Solye, kesa ang problemahin ng mga siraulo. Tumayo na ako at nagpaalam kay Manang. Pumasok na ako sa loob at nadatnang naghahanda ng snack si Solye. Lumapit ako sa kanya tsaka tumayo sa tabi niya. Pwede ba akong humingi? Saglit niya akong sinulyapan. Naglalagay siya ng palaman sa sandwich niya. Mag-please ka muna. Please?
Baby, pilyong saad ko na nagpapula sa magkabilaan nitong pisngi. Pilyo kong tumawa. You're blushing. Puna ko rito. Assuming ka, mainit kaya yung panahon. Umakto pa siya na talagang naiinitan. Ginawa niya pang pamaypay ang kamay niya. Cute. Siguro dahil sa hata ko. Saad ko. Hala, paanong nagkaroon ng bagyong Darius gayong ang ganda-ganda ng panahon? Naiiling na lang ako nang hindi mawawalang natutuwang ngiti sa labi ko. Malapit na nga palang graduation mo. Anong plano mo pagka-graduate? Magre-review para sa pag-take ng board exam. Ano pa ba? Masungit niyang sagot. Huwag ka nang mag-exam. Hindi naman kita hihingian ng resume kung sa kumpanya ko ka mag-a-apply bilang sekretarya ko. Pag-ibig mo lang ang hihingiin ko. Pilyo ko pang sabi. I like this kind of you. Ani mo'y hinog na kamatis na kasi ang mukha niya dahil sa patuloy kong pang-alaska sa kanya. Inirapan niya lang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa. Tapos ka na ba dyan, Sol? Si Jacob na pumasok dito sa dining. Tamad akong lumingon dito. Salubong ang kilay niya nang makita ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Bahay ko to. Natural lang na makita mo ko rito. Pilosopo kong sagot. What I mean is bakit ka nandyan sa tabi ni Sol? Ang tono nito'y napipiko na. Tss, siya lang bang may karapatang lumapit sa taklesang to? Nagpapagawa ako ng sandwich. Bakit? Masama ba? Humalukip-kip ako sa kanya. Tinapik naman ako ng katabi ko kaya't naibaling ko rito ang tingin. Oh, eto na. Kinuha niya ang isa kong palad at ibinigay ang isang platito kung saan nakalagay ang dalawang sandwich. You're welcome, hambog. Anya't binitbit ang ilang piraso ng mga nagawa niyang sandwich na nakalagay sa isang malapad na pinggan. May gusto ka ba sa kanya? Kunot noong tanong sa akin ni Jacob nang mawala sa paningin namin si Solier. Bakit? Banta ba ako sa'yo? Imbis na sumagot ay nagtanong din ako sa kanya. She's mine. Giit nito. Pag-aka kong natawa. At kailan pa siya naging sayo? Presko kong tanong sa kanya. Damn it, Darius. I like Solier. A lot. Do you understand that? Tigil ang pag-alsa niya ng boses. Likewise. I think may the best man win. Hamon ko sa kanya. Inis niya akong tinalikuran. I feel thrilled kaya ako yun nasabi. Pero alam ko sa sarili ko na ayokong maging sila. Kinagatan ko ang sandwich at saka kinuha sa bulsa ang cellphone. Hinanap ko ang number ni Solier sa contacts at tinawagan yon para lang mang-Alaska. Ngunit wala. Huwag niyang sabihin sa akin na hindi niya ginamit yung cellphone na ibinigay ko sa kanya. Uminom lang muna ako ng tubig bago sumunod sa kanila sa living room. Hindi ko matawagan yung number mo, Solier. Hindi mo ba ginagamit yung cellphone na ibinigay ko? Mahinahon kong tanong sa kanya nang tumabi ako sa kanya. Isiniksik ko pang sarili ko sa gitna nila para lang makalayo-layo si Jacob. Masyado kasi siyang clingy. Nakakairita na. Nakamot niya ang kilay. Hindi. Baka kasi masira ako. Wala akong pamalit noon. Sagot niya. Kaya kong palitan ng cellphone na yun kahit ilang beses mo pang masira. Use it, okay? Saad ko't tumayo na. Kinindatan ko pa ito bago umalis. Natatawa na lang ako sa isipan dahil hindi maipintang mukha ni Jacob. Para itong inagawan ng candy. Umakyat na ako ngunit imbis na tumuloy sa sarili kong kwarto, nakatabi lang ng kwarto ni Solier, ay dito ako pumasok sa kwarto niya. Napabuntong hininga na lang ako nang makita ang kahon ng cellphone na naroroon pa rin sa pinaglagyan ko. Kinuha ko yun at naupo sa gilid ng kama. Binuksan ko yun at naghihintay hanggang sa maging activated na. Nang maging okay na ay, tinanggal ko ang lahat ng butones nitong suot kong polo. Tsaka ako nagpicture. Isa lang ay tama na. Gwapo naman ako kaya't kumpiyansa ako sa isang kuha lang. Nangingiti kong ginawang wallpaper ang sarili. Kitang-kita sa larawan ang 6 na tipak ko sa tiyan. Tiyak na palagi niyang hahanapin ng kape tuwing umaga kapag nasilayan niya itong 6 na pandesal ko. Hindi ko ibinalik sa kahon ng cellphone. Bagkus ay ipinatong ko na lang yun sa side table katabi ang charger. Lumabas na ako at tuluyang pumasok ng kwarto ko. Diretso na ako sa banyo dahil gusto ko nang maligo. Tinanggal ko ang relos maging ang sinturon.
Isinabit ko yun sa istante. Sunod kong tinanggal ay ang polo kasunod ang pantalon. Wala akong itinira ni isang saplot. Binuksan ko ang shower at hinayaang yakapin ako ng lamig matapos bumagsak ang malamig na tubig. May isang auction na akong dadaluhan. Doon ko bibili ng ipangreregalo ko sa kanya para sa graduation niya. Kung hindi kasi ako nagkakamali ay sumakto ang graduation niya sa mismong ika-21st birthday niya. Nahinto siya ng 3 taon sa elementary dahil sa sakit niyang leukemia noon. She's a cancer survivor. Alam ko yun dahil palaging kinikwento sa akin ni Patrick. Solie Odivar's point of view. May pasok ka ngayon, hindi ba? Hatid na kita. Presinta ni Jacob. 10:00 kasi ang punta ko sa university kaya't nagawa akong samahan siya sa panonood ng bagong film ng mga foreign. O sige, wala ka bang gagawin? Di ba may pinapalakad ka ring kumpanya? Hindi ka ba papasok? Tanong ko. Papasok, pero isasabay na kita. Take a bath, hihintayin na lang kita rito. Nakangiti nitong sabi. Parang hindi ko pa siya nakikitang nakasimangot sa akin. Liban lang kay Darius. Ewan ko ba sa magkapatid na yun? Para silang aso't pusa kapag silang dalawa lang. O sige, tumayo na ako. Akma ko na sanang ililigpit ang pinaglagyan ng sandwich at juice. Nang pinigilan niya ako. Hawak niyang kamay ko na kaagad kong binawi. Nakakailang kasi. Ako na rito, sige na. Tipid na lang akong tumango. Iniwan ko na siya at nagtungo sa kwarto ko. Otomatikong nagsalubong ang kilay ko nang makita ang cellphone sa side table. Nilapitan ko ito at kinuha. And to my surprise, mukha at pandesal ng isang tiyonggong bumungad sa virgin kong mga mata. Biglang nag-init ang buong mukha ko. Why do I feel attracted? Ay, ano ba kasing naisip ng lalaking yun at ginawa niyang wallpaper ang sarili? Nagulat na lang ako nang bigla yung tumunog. Future husband? Nanlalaki ang mga matang basa ko sa pangalang nakarehistro. Tila ba kiniliti ang loob ng tiyan ko nang marinig ang boses ni Darius sa kabilang linya. Matapos kong sagutin ang tawag. Hi baby, sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita sa university ninyo. Malambing nitong sabi. Nahilamos ko na lang ang mukha ko. Bakit naman kailangang dala-dalawang nag-aalok ng libreng sakay sa akin? Feeling ko tuloy sirapan sila ko sa sobrang haba ng buhok ko. Hala, assuming masyado. Kontra ng isang bahagi ng utak ko. May sapa ka ba sa utak at ginawa mong wallpaper ang sarili mo dito sa cellphone na ibinigay mo sa akin? Sinikap kong wag mautal. Laking ginhawa nang nagawa kong sungitan siya nang hindi nangangatal ang boses ko. Why? Ikaw nga, mukha mo rin ang nasa wallpaper ko eh. Pero hindi kita tinatalakan at sinusungitan man lang. Natatawa nitong sabi. Gosh, ano bang problema ng lalaking to? Mas gusto ko pang sinusungitan niya ako kaysang ganito eh. Kinikiliti niya mga bulate ko sa tiyan. Lintik! Huwag naman sanang maging pag-ibig ang mga kiliting to. I'm waiting for your answer, baby. Nagulat ako nang muli siyang magsalita. Nasalo ko na lang ang bigla-biglang tumatahip kong dibdib. Hoy self, umayos ka nga. Hindi ka pa pwedeng ma-in love. Hindi sa isang Casanova. Sagot saan? Maang-maangan kong tanong. Pilit iniiba ang takbo ng usapan. Sumabay ka na sa akin. Malambing nitong sabi. Hindi na. Magta-taxi na lang ako. Huwag ka nang mapilit. Ayoko lang ma-issue. Sige na, maliligo na ako. Bye. Ibinabakon agad ang tawag. Kinakabag ako sa iyong lalaki ka. Pinitik ko ang mukha niya na naka-wallpaper dito sa cellphone na ibinigay niya. Out of nowhere ang biglang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Inalug-alug ko nila ang ulo ko nang mawala ito kung anumang masamang espiritu na sumapi sa akin. Tsaka ako pumasok na ng banyo. May bathrobe naman doon kaya't hindi na ako nagdala ng damit pamalit. Nasanay na kasi ako magdamit dito sa kwarto at hindi sa banyo. O kaya sa loob ng walk-in closet. Hindi ko na masyadong tinagalan ng pagligo dahil 40 minutes na lang ang free time ko. Although wala na rin namang lesson. Tapos na rin ang OJT pero may mga kailangan pang gawin. May ihahabol pa ako eh. Kailangan kong makumpleto ang lahat ng kailangang ipasa
Lalo't nasa lista ko ng mga estudyante na gagraduate ng cum laude. Hindi kinaya na maging suma. But at least, I tried my best na makasama sa mga cum laude ng Buena Vista University. Kumuha ako ng blue jeans at double lining na long sleeves na kulay puti. Fit ito kaya't hapit na hapit sa katawan ko. Top naman ang style niya kaya't hindi na kailangang itak-in pa. Naglagay ako ng gloss at sunscreen. Yun lang ang nilalagay ko sa mukha ko. Mas gusto ko ang sun protection kesa ang mga foundation na kung minsan nagbibigay ng breakout sa mukha ko. Akma ko na sanang iboblower ang buhok ko nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwano ng isang Darius Brown with his manly business suit. Oh goodness, bakit naman po ang perpekto ng pagkakagawa niyo sa taong to? Noon po bang nagpaulan ng kagwapuhan ay ibinuhos niyong lahat sa kanya? Though gwapo naman si Jacob, pero iba talagang sex appeal nitong mokong na ito na hindi man lang marunong kumatok. Hindi ka naglalak ng pinto mo. Paano kung hindi ako pumasok? Paano kung si Jacob tapos nagdadamit ka pala? Galit ang tono ng boses niya. Learn to knock before you enter. Hindi yung pinangangaralan mo ko dyan. Palit ako sa kanya. Pinagsasabihan kita dahil ayokong masilipang ka. Please makinig ka na lang. Maglalak ka kapag magpapalit ka ng damit. Tunog frustrated niyang sabi. Nangunot naman ang noo ko. Bakit feeling ko? Alam niya ang lahat ng galaw ko kapag naririto ko sa loob ng kwarto ko. Anong tingin yan? Tanong niya sabay kamot ng batok. Wag ko lang malalaman na merong hidden camera dito sa kwarto ko kung hindi lagot ka talaga sa akin. Banta kong sabi. His handsome face became pale. Bigla ko tuloy na igala ang mata ko sa paligid, making sure na walang hidden camera. Niliitan ko pang mata. Relax, hindi ko gagawin yun. Mahinahon niyang sabi. It sounds convincing kaya't nakahinga ako ng maluwag. Lumapit siya sa akin. Napaigtad na lang ako nang kunin niya sa kamay ko ang blower. Isinaksak niya yun at pinindot ang on. Tsaka niya yun itinutok sa buhok ko. May kung anong damdamin ang hindi ko mapangalanan habang tinutuyo niya ng blower ang buhok ko. Sinusuklay niya na rin yun. Ni hindi ako nakapagsalita. Ano bang problema niya? Bakit ba siya nagiging ganito sa akin? Hindi niya ba alam o hindi man lang ba siya aware na baka dahil sa ginagawa niya? Lagyan ko ng ibang meaning yun. Na baka lagyan ko ng ibang kahulugan ng mga gentle and genuine gestures niyang ito sa akin. Ang bangot ang ganda ng buhok mo. Mahina nitong sabi. Naipikit ko na lang ang mga mata ko nang dumampi sa pisngi ko ang mabangong hininga niya. Nasa gilid ko na kasi siya. Ini-off niya ang blower at nilapag yun. Inayos niya ang buhok ko tsaka ako pinaharap sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ko na nagpa-abnormal sa tibok ng puso ko. Gusto ko na siyang pigilan pero ayaw namang kumilos ng katawan ko. Ngumiti ito sa akin. Ngiting puno ng tamis. Umiwas na ako ng tingin at baka tuluyang manghina ng tuhod ko sa kanya. Hindi ako pwedeng sumabay sa'yo. Dahil umuon ako sa alok sa akin ni Jacob. Nakakahiya naman dun sa tao. Sambit ko at kinuha na ang bag tsaka yun isinukbit sa isa kong braso. Pagtingin ko sa kanya ay seryoso ng mukha niya. Bipolar yata to eh. Pabago-bago ng ekspresyon. Who cares kung sinong nauna o nahuli? Basta sa akin ka lang sasabay. Kinuha niyang palapulsuhan ko at hinila na ako palabas. Huminto siya bigla, hindi pa man kami nakalalayo. Dinala mo ba yung cellphone mo? Tanong niya. Umiling ako. Nasapo ko na lang ang noo ko nang bumalik kami sa loob ng kwarto ko at doon ay kinuha niya ang cellphone at inilagay yun sa bag ko. Let's go? Ngiting sambit niya. Gusto ko sanang umangal kaso bigla na lang umurong tong dila ko. Lalo na't ang mga mata ko ay nakatuon sa mga kamay namin na ngayon magkadaop na. Hinapit niya ako sa bewang nang humakbang kami pababa ng hagdanan. Animoy kristal na ayaw niyang mabasag ang trato sa akin. Darius. Malamig ang tono ng boses ni Jacob nang salubungin kami nito. Pilit kong binabawi ang kamay ko kay Darius ngunit ayaw ako nitong bitawan. Mas lalo niya lang akong idinikit sa kanya. Bitawan mo siya. Akong maghahatid sa kanya. Kinuha niyang isa kong kamay at hinila ko. Ang kaso, makulit tong si Darius. Ayaw talaga akong bitawan.
Tuloy ay para akong timang dito na pinag-aagawan nila. Ako ang maghahatid sa kanya. Matigas na sabi ni Darius tsaka ako hinila. Ako ang naunang nagyaya, kaya't sa akin siya sasama. Hinila rin ako ni Jacob. Namumula na ang mukha ko dala ng inis dahil mukhang hindi sila aware na nasasaktan na nila ako. Feeling ko'y maghihiwalay ng kamay ko sa katawang lupa ko dahil sa mga lintik na ito. Aray! Ano ba? Malakas kong binawi ang kamay ko sa kanila. Matalim ko silang tinignan. Animo yung mga tutang pinagalitan ng mga mukha nila ngayon. Kulang na lang tanggalin niyo na itong kamay ko ah. Ano bang tingin niyo sa akin hindi nasasaktan ng pisikal? Dahil dyan sa agawan serya niyo. Ano bang trip niyo sa buhay? Magtataksi na lang ako nang hindi na kayo mag-away pa. Huwag niyo akong susundan ah. Maluha-luha akong sabi. Masakit talaga kasi ang ginawa nilang paghila-hila sa mga kamay ko. Sa laki ba naman nilang mga tao eh. Marahas kong pinahid ang namumuong luha sa mata na dala ng inis sa kanila. Pagkatapos ay inis ko na silang tinalikuran. Tinawag nilang pangalan ko at humingi ng sorry. Ngunit hindi ko na sila pinakinggan. Ni hindi ko sila nilingon. Bahala na sila sa mga buhay nila. Peste, ang sakit ng braso ko ha. Feeling ko matatanggal na kanina sa kakahila nila. Nagpara ako ng taxi nang makalabas ng subdivision at nagpahatid sa Buena Vista University. Oh girl, napano ka? Salubong sa akin ni Martha, kaibigan ko, at masasabing totoo kong kaibigan. Ang alam kasi ng mga dati kong kaibigang hilaw, naghihirap pa rin ako. Nahihingan ko sila ng tulong anytime. Si Martha ay kusang lumapit sa akin at sinabing noon pa ako gustong maging kaibigan. Naaalangan lang dahil sa circle of friends ko kuno noon. Panay din siyang libre sa akin kahit may pera naman ako. Pareho kami ng kurso. Inalok niya pa ako ng trabaho sa isang bar. Pagiging waitress. Ang kaso, mariin akong tinutulan ni Darius dahil mababastos lang daw ako roon. Baka daw makapatay pa siya. Yung magkapatid kasi. Biruin mo ba namang hila-hilahin nila itong mga kamay ko? Sumbong ko rito. You mean, pinag-aagawan ka ng mga gwapo mong housemates? Kinikilig niyang sabi. Mahina ako naman siyang binatukan. Araya, reklamo niya. Hindi nakakatuwa, Bi. Masakit itong mga braso at kamay ko. Literal, buwisit sila. Simba ko lang mukha ko habang kinikwento ito sa kanya. Maupo nga muna tayo, ang high blood mo naman masyado eh. Inakay niya akong maupo sa isang bench doon sa open ground ng university. O heto, uminom ka ng tubig pampalamig sa nagiinit mong bumbunan. Inabutan niya ako ng bottled water na binuksan niya na. Kinuha ko naman agad yun at ininom. So, ano nang ganap? Mga nanliligaw ba sila sa'yo kaya kanila pinag-aagawan? Grabe, mag-aapat na buwan ka pa lang naman sa kanila pero mukhang deads na sila sa beauty mo, girl. How to be you po? Palit tayo ng katauhan. Promise may stress ka. Ay, okay lang. Kaso hindi mo naman kakayanin ng life ko. Natatawa nitong sabi. Palibhasa'y nag-iisang anak na babae ng isang gobernador. Kaya't kilos Pilipiniana nang hindi masira ang reputasyon ng ama. Ang alam ko'y bumukod siya dahil nasasakal na ng sobra sa bahay nila. Kaya rin siya nagpa-part-time ay dahil hindi na binibigyan ng daddy niya ng allowance. Pero ang mami niya ay nagbibigay. Palihim nga lang. Serious question, girl. Kapag nanligaw ang isa sa kanila, sino sa tingin mo magwawagi sa puso mo? Seryoso na nitong tanong. Napatingin naman ako sa malayo. Kaibigan lang talagang tingin ko kay Jacob. Ngunit kay Darius, hindi ko siya nakikita bilang nakatatandang kapatid o kahit na kaibigan. Nakikita ko siya bilang lalaki na nagagawang pabilisin ang tibok ng puso ko kapag nasa malapit na siya. Wala pa namang nanliligaw kaya't hindi ko pa alam. Sagot ko. Ang killjoy naman ito. Sumimango to. Kuno'y nagtatampo. Natawa ako ng bahagya. Oh, sige na, sige na. Si Darius. Sagot ko nang hindi na magtampo. Bigla namang umaliwala sa mukha niya. Ay, kabog. Akin na lang si Jacob kapag sumuko na sa'yo ah. Sira, ano yun bagay?
Uminom na lang ulit ako ng tubig tsaka yung tuluyang tinakpan. Kidding aside, saan mo planong mag-apply ng trabaho pagkatapos ng pahirap na review, board exams at mga written exams? Lumawas tayo ng bansa, girl. Ang sabi kasi ng pinsan ko na nasa US, maganda raw ang mga job offerings doon. Pahahalagahan pang kalusugan mo. Wala ring pakilamanan doon. Your life, your rule. Gusto ko na kasing makalayo sa lugar na ito eh. Napakaraming husgador na hindi nila magawang punahin at atupagin ang sarili nila mga buhay. Kala mo naman mga perpekto. Nakaka-pressure at nakakasakal dito. Isang maling galaw lang, huhusgahan ka na agad ng libu-libong mga tao. Minsan pa nga milyong tao pa. Ramdam kong bigat na nararamdaman niya. Ipinulupot ko ang kamay ko sa bewang niya. Nakikisimpatsa ko siyang niyakap. Hindi ko kasi nakikita ang sarili ko sa ibang bansa, Bi. Kahit kasi ganitong lugar natin mahal ko pa rin to. Piliin mo ang inang Pilipinas. Kinakanta-kantahan ko pa ito para lang pasiglahin ang atmosphere. Cheer up! Remove the stress. Ikaw pa ngang nagturo sa akin alisin sa buhay ang stress at piliing maging masaya dahil iisa lang naman ang buhay natin. Hiram lang. Remove the stress. Fighting! Anya, natawa ako. Yumakap din siyang pabalik. Nasa ganoon kaming tagpo nang tawagin na kami ng isa sa mga prof namin. Sabay kaming tumayo. Pinalo ko ang isang pisngi ng pang-upo niya. Ganon din ang ginawa niya sa akin. Ganito kasi ang love language ng pagiging magkaibigan namin. Sakaling piliin ito ang US, ay magiging #1 supporter niya ako. Ngunit hindi ko itatanggi na ako rin ang isa sa pinakang malulungkot. Tumunog ang cellphone ko na nasa bag. 12:00 na pero hindi pa kami kumakain. Tinatapos pa kasi namin ni Martha ang lahat ng kailangang tapusin para isang bagsakan na lang. Napabuga ako ng hangin nang makita ang pangalan ng future husband sa cellphone ko. Humihingi siya ng sorry sa nangyari. Bilang bawi raw, sagot niya ang pananghalian ko sa isang masarap na restaurant dito lang sa Buena Vista. Ngumingiti na siya. Bati na kayo? LQ agad, hindi pa nga sila ng future husband niya kuno. Tudiyo ni Martha nang sulyapan ng mensahe ni Darius. Gusto mo sumama? Ibinalik ko na ang cellphone ko sa bag. Hindi na ito nagulat sa model ng cellphone ko dahil parehas lang naman kami. Ay, hindi ako pwede. Magkikita kasi kami ni Mom. Magbabanding na rin. Pauwi na nga rin pala ako. Enjoy na lang kayo sa first date nyo Out na ako. Nasa coffee shop na raw kasi si Mommy, Sol. Niyakap niya ako at nagmamadali ng umalis. Ako naman ay minabuti na ring lumabas ng university. Nagtaka na lang ako kung bakit napakaraming babae at binabaing estudyante ang parang mga kinikiliting nagtitipon sa labas. Kinakailangan ko pang makipagsiksikan sa kanila. Hindi para alamin kung sinong pinagkakaguluhan nila. Kung hindi para makalabas na dahil ang sabi ni Darius ay nasa labas na raw ito at naghihintay sa akin. Napangiwi na lang ako nang makita kung sinong pinagkakaguluhan nila. Sila Jacob at Darius. Magkahiwalay ang sasakyan ngunit parehong nakasandal sa kani-kanilang mga kotse. Nasapo ko biglang noon nang sabay silang kumaway at ngumiti ng matamis sa akin. Nagtilian ang mga nasa likod ko dahil sa ginawa nilang yon. Diyos mio, 2 maladyos na Griyegong nasa harapan namin. Bigla akong nangunsumi sa kanilang dalawa. Ayoko sabing ma-issue pero sa ginagawa nila, tiyak ko na pagkatapos nito ay magiging main topic na nila ako. Parang gusto ko nilang magpalamon sa lupa nang sabay pa talaga silang nagtanggal ng shades nila at sabay ring lumapit sa akin. Tantanan niyo na ako, please. Mahinang usal ko. Tingin ko'y nabasa nilang inis kong ipahiwatig sa kanila, kaya't nagkatinginan ng magkapatid. Nagtagisan pa talaga sila ng tingin. Umatras ako ng dahan-dahan at tumalikod. Ayokong ma-issue kaya't bahala kayo riyan. Sa likod na lang ako dumaan. Napangiti pa ako nang makalabas na. Tumatawag si Darius pero hindi ko ito sinagot. Ayokong ipahiya si Jacob kapag sumama na ako kay Darius. Lalong ayoko siyang magmukhang kawawa sa harap ng marami. Kaya't maigi na huwag akong sumama sa isa sa kanila. Diyos ko,
Katamtaman lang naman yung ganda ko pero bakit kailangan nila akong pag-agawan? Sumakay ako sa pinara kong tricycle. Wala namang kasing nagagawing taxi rito sa likod, kaya't kailangang mag-tricycle. Naiiling na lang ako nang malagpasan itong sinasakyan kong dalawang aligaga. Oh, iha, akala ko ba kakain kayo ni Darius sa labas? Iyon ang sinabi niya sa akin. Tanong ni Manang nang magmano ko rito. Abala ito sa paglalatag ng dalawang klase ng putahe sa mesa nang maratnan ko ito sa komedor ng mansyon. Tinakasan ko ho sila, Manang. Ewan ko na lang po kung nandun pa rin sila sa university. Sagot ko. Ganun ba? Kumain ka na ba? Hindi pa nga po Sagot ko. O shot, sabayan mo ko. Binigyan ako nito ng pinggan at plato. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang dumating ang magkapatid. Sinenyasan sila ni Manang na wag na munang gumawa ng kahit na anumang ikakainis ko. Mabuti naman at nakinig ang dalawa. Tumabi sila sa amin at kumain na rin. Matapos namin kumain nagpaalam na ako. Umakyat na ako sa kwarto ko at nilakang pinto. Paulit-ulit ang pagpabadala ng mensahe sa akin ni Darius, pero hindi ko ito pinapansin. Gusto ko mag-isip. Napatingin na lang ako sa may pinto nang may kumatok doon. Inaasahan kong si Darius ngunit nagkamali ako dahil si Jacob ang bumungad sa akin. Malungkot ang ngiting nakapaskil sa labi nito. Iniiwasan mo ba ako? Malungkot nitong tanong. Nagtaka pa ako kung bakit walang Darius ang nakabuntot. Umalis si Darius, may nangyari lang daw. Saan nito? Napansin marahil ang pagtataka ko. Napakamot ako sa batok. Jacob, tatapatin na kita. Please, wag muna. Agap niyang pigil. Mahal kita, Sulye. Noon pa. Mas nauna kitang nagustuhan kaysa sa kanya. Please give me a chance to prove my love. Nagsusumamo nito. Nalungkot akong nagbaba ng tingin. Kinuha kong kamay niya at marahan yung pinisil bago ibalik ang tingin sa mga mata niya. Jacob, I'm sorry. Pagkakitong tumawa, nakaukit ang sakit sa abuhin nitong mga mata. Nakagat kong ibabang labi. Nakukonsensya ako. Bakit kasi ako pang nagustuhan niya? Sana iba na lang para hindi na siya masasaktan pa. It's okay, I understand. Siguro didistansya na ako dahil wala na talaga akong laban. He already owns your heart, right? Mapait nitong tanong. Dahan-dahan akong tumango. I'm sorry. Yun na lang talaga ang kaya kong sabihin. Sorry. Nakagat ko pang ibabang labi ng tumingala ito. Nagpipigil ng luha. Masakit man pero tatanggapin ko. Ang sakit namang ma-reject. Ganito pala yung pakiramdam ng mga babaeng nire-reject ko. Now I know the feelings. Nakakabakla naman pero sige na. Hahayaan na kita sa kanya. Huwag ka lang niyang sasaktan dahil talagang kukunin kita. Ilalayo kita hanggang sa hindi ka na niya makita. Tunog biro man ay alam kong seryoso siya sa mga sinabi. I smiled genuinely. Tumingkayad ako upang mayakap siya. Thank you, Jacob. Sambit ko. Nawala na lang biglang ngiti ko sa labi nang makitang refleksyon ni Darius. Madilim ang mukha nito, habang kuyom ang kamao. Napabitaw ako kay Jacob. Wala naman akong ginagawa pero gusto kong magpaliwanag. Napasinghap na lang ako nang hagkan ako ni Jacob sa labi. Itutulak ko sana siya nang bigla na lang akong napatili nang iharap ni Darius si Jacob at malakas na sinuntok sa panga. Nabuwal si Jacob. Taranta ko silang inawat kaso ay hindi nagpapaawat si Darius. Hindi ni Jacob magawang sumuntok pabalik sa sobrang lakas ng kuya niya. Nasalo ko na lang ang bibig at impit na umiyak. Darius! Tama na! Pagmamakaawa ko. Blanko niya lang akong tinignan. Binitawan niya nang walang malay na kapatid at lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa baba at marahas niyang pinahid ng hinlalaki niya ang labi ko. Tumulo na lang ang luha sa mga mata ko nang siilin niya ako ng halik. Ang halik niya ay mapagparusa.
Nalalasahan ko ng sarili kong dugo sa diin ng halik na ibinibigay niya sa akin. Tila ba inaalis niyang iniwang marka ng kapatid. Napaupo na lang ako nang pakawalan niya ang labi ko at walang lingon-likod akong iniwan. Dumating na sila manang. Hindi na nila ako tinanong. Inilalayan na lang nila si Jacob. Dadalhin marahil sa ospital. Naiwan akong umiiyak. Bakit ganito? Wala pang aminan na nangyayari, nasasaktan agad ako. Nasaktan niya na kagad ang damdamin ko. Paano ko siyang pipiliin kung ganito siya sa akin? Bumabase lang siya sa nakikita. Bumalik si Manang at inalalayan ako makapasok sa aking kwarto. Magdamag lamang akong umiyak. Kinuha ko ang cellphone sa side table upang alamin kung may message ba siya. Ngunit bigo ako dahil ni isang mensahe wala siyang pinadala. Hinanap ko sa contacts ang pangalan ni Martha. Nanginginig ang kamay ko nang tawagan kong numero ng kaibigan ko. Segundo lang ay sinagot niya na kagad ang tawag. Sinabi kong lahat sa best friend ko. At ngayon din mismo ay nagdesisyon akong magpasundo sa kanya. Wala akong ginawa kay Darius para gawin niya sa akin to. Kailangan niyang kontrolin ang emosyon bago ko siya patawarin. Kung hihingi man siya ng kapatawaran. Matapos ang usapan namin ni Martha, ay tumayo ako't kinuha ang maleta. Tsaka doon pinagsisilid ang mga gamit ko. Hindi ko kinuha mga bigay niya sa akin. Maging ang cellphone na iniwan ko na. Wala akong nadatnang tao sa baba. Pabor yun. Sinalubong ako ni Martha ng yakap. Pinawi nito ang luha ko't inakay papasok ng taxi. Sa unit niya kami tutuloy. Dinamayan lang ako ni Martha buong gabi hanggang sa bumigat ng talukap na mga mata ko. Masakit na rin ang ulo ko kaya't hindi ko na nilabanan pang antok. Nagpalamon na ako dito. Darius' point of view. What the heck? Naiboto kong wala nang lamang bote ng alak nang sa wakas ay halungkatin ko mga nangyari sa cellphone ko. Nakita't narinig ko mga nangyari. Si Jacob ang may kasalanan. Damn it. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko. Sa matinding selos ko. Malulutong na mura pang lumabas sa bibig ko nang makitang pag-iimpakit pag-alis niya. Damn it. Nasaktan ko ang babaeng nagawang palambutin at pabilisin ang tibok ng puso kong bato. Halos takbuhin ko na ang parking at ang sasakyan ay kulang na lang paliparin ko. You can't hide from me, baby. Sambit ko nang itrak ang location niya pero napamura na lang ulit ako nang makitang nasa bahay ang lokasyon niya. Mukhang hindi niya dinala ang cellphone na ibinigay ko sa kanya. Napalihim kong nilagyan ng GPS. Ano ka na ngayon, Darius? Tatanga-tanga ka kasi. Sa pagmamaneho ay tila may ilaw na nagliwanag sa isipan ko. Tama, si Martha. Tiyak ko na doon siya pumunta. Lumikot at tinahak kong daan patungo sa kanya. Makalipas lang ang ilang minuto ay narating ko ng inuupahan ni Martha. Sunod-sunod akong kumatok. Where is she? Tanong ko kaagad nang bumukas ang pinto. At bakit? Sasaktan mo na naman? Sira ulo ka? Kinikilig-kilig pa ako sa'yo kasi bet kita para sa best friend ko. Tapos sasaktan mo lang din ang damdamin ni Solier? Hindi kanya mapapatawad hanggat hindi mo na isa sa lugar ang anger issues mo, maging ang pagiging seloso. I'm sorry. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya. Pangako na babaguhin ko ng sarili ko basta't hayaan mo lang akong isama siya pa uwi. I'll propose to her. Hindi ko na pakakawalan si Solier dahil mahal na mahal ko siya. Normal lang naman sigurong magselos. Mali lang talaga yung naging aksyon ko. Bumuntong hininga ito at saka nilakihan ng pagkakabukas ng pinto. Kunin mo na. Basta't wag mo nalang sasaktan kung hindi isasama ko na yan sa US. Banta nito. Hindi na. Sagot ko. Tumango naman to kaya't pumasok na ako. Pagkabahagang bumalatay sa mukha ko nang makitang namumulan niyang ilong at mugtong mga mata. Hinaplos ko ang pisngi niya bago siya binuhat. Nagpaalam na rin ako kagad sa kaibigan niya. Hindi naglaon ay nakauwi na kami. Tinawag ko ang mga katulong upang tulungan ako sa paghahanda ng proposal. Nagpabili ako ng mga pangdekorasyon at hinanda ang diamond ring na nasold ko sa isang auction. It's a rare diamond na tiyak kong babagay sa kanya. Nagpaluto na rin ako ng pagkain tsaka ako hinanda ang mesa para sa candlelight dinner.
Pinaiwan ko saglit si Manang sa kwarto ni Solye dahil kailangan kong ayusin ang sarili. I look so exhausted. Nag-half bath ako. Siniguradong mabango't gwapo bago bumalik ng silid ni Solye. Sinenyasan ko na sila Manang na umalis na muna nang gumalaw si Solye. Pinatugtog kong mahinang musika at doon ay tuluyan siyang nagising. Lumuhod kaagad ako sa harapan niya. I'm so sorry, Solye. Nagselos lang naman ako kanina kaya ako yung nagawa. Natatakot ako sa isiping na agaw ka na niya sa akin. Ayokong mawala ka dahil mahal na mahal kita. Please be mine forever, my love. Marry me, please. Sunod-sunod kong sabi habang nakalahad sa harapan niya ang kahon ng engagement ring. Dahan-dahan siyang bumangon. Iginala niya ang tingin. Gulat sa mga nakikita. Ibinalik niya ang tingin sa akin. Nanunubig ang mga mata niya. I see a small cut on her precious lips. I'm so sorry, baby. I'm sorry for hurting your gorgeous lips. Tumayo ako't niyakap siya. Pinupog ko siya ng halik. Narinig ko na lang mahina niyang tawa. Parang nagkaroon ng mga paputok sa puso ko. Malakas tong tumambol. Oo na, pinapatawad na kita. Hindi naman kita kayang tiisin eh. At sa pakiusap mo naman ay oo rin ang sagot ko. Dahil mahal din kita. Basta, liligawan mo ako kahit engaged na tayo ah. Yes baby, I promise. Oh goodness, thank you. This time ay puno ng tamis ang halik na aming pinagsaluhan. Marami akong pagkakamali na labag sa mga kautusan ng Diyos. Ngunit heto at binigyan niya pa rin ako ng isang magandang anghel na nagkatawang tao at nagngangalang Solye. Makalipas ang ilang minuto ay pinakawalan ko na ang labi niya at baka hindi ko na makontrol. Inakay ko siya patungo sa gitna kung saan nakahain ng hapunan. Pinagsilbihan ko ang aking reyna. Pagkatapos ay inaya siyang sumayaw. Sa ganun kami nagsimula bilang magkasintahan. Sumapit ang graduation at ang kanyang kaarawan. I made a surprise that melted her heart. Nagpagawa ako ng family portrait kung saan kumpleto sila. Magkatabi ang kanyang ama't ina habang sila ni Patrick ay magkaakbay. Pawang may ngiti sa kanilang mga labi. Do you like it, love? Yes, love. Thank you. I love you so much. Emosyonal niya ako niyakap. Napangiti naman ang mga taong nanonood sa amin. I love you too, honey. Hinagkan ko siya sa labi. Masuyo at punong-puno ng pagmamahal. 6 na buwan matapos ang graduation ng ikasal kami. Hinayaan ko siyang gamitin ang pinag-aralan sa loob ng 3 taon bago kami bumuo ng anak. And in just one snap, nagkaroon kami ng quintuplets. Grabing biyaya to mula sa itaas. Sina Jacob at Martha, hayun, nagliligawan na. Habang kaming mag-asawa ay masaya sa pamilyang binuo namin. Wakas.